Sa palagay ko po, this is not a bad news para sa mga international students sapagkat may mga options naman, ano. And usually ay nandun tayo sa stage na yung mga international students natin ay talagang graduate naman na ng bachelor's degree sa atin, and of course ay naghahanap sila ng opportunity na para dito naman sa future nila, no? Although aminin na natin yung katotohanan na gusto nating mag-aral dito sa Canada, and at the same time yung iba talagang siguro for study ang layunin lang, but for many ay gustong maging bahagi ng Canadian society pagdating ng panahon, di po ba? At hindi natin itatanggi na maraming mga kababayan natin at ito siguro yung tignan natin na pwede pala yung ganung programa, no? So makikita ninyo doon sa pagkakataon na yon na mayroon palang another step. Hindi lang sa bachelor's degree, kundi yung, siyempre, yung may mga master's degree na at yung gustong kumuha ng ganong kurso, of course. Ito po ay para sa inyo, no? At hindi mo binibigyan ng, kumbaga, sugarcoating doon sa mga nakita na natin. But of course, tignan natin mabuti yung offer ngayon ng Government of Canada. This is only nito lang, late November, na nagpalabas sila ng panibagong cap at ito ay tatakbo sa mga susunod na buwan, and hopefully ay isa kayo doon sa makikita natin pagdating ng panahon. So tignan po natin ito. So in the 2026 provincial and territorial allocations under the international students or CAP, ano po ito sa Canada.ca sa Government of Canada na pinalabas po noong November 25, 2025. Sabi po dito, the international student cap limits number of student permit applications at immigration or IRCC accepts into processing yearly. Introduced in 2024, it has an effective tool in slowing the growth of Canada's temporary populations, with the number of study permit holders dropping from over 1 million in January 2024 to about 725,000 by September 2025. While the progress is insignificant, further reductions are needed to meet our commitments of reducing the share of Canada's temporary population to below 5% of the total population by the end of 2027. Doon, naging malinaw na doon sa atin ng mga nakaraang panahon na napag-uusapan natin ito na talagang ang purpose ng pagkakap is to reduce naman talaga yung temporary residences o yung mga, syempre, iwasan na ng Government of Canada yung magbumuli ang temporary population ng Canada dahil sa maraming kaakibat na naging problema noong nakakaraan. Sabi nga natin, housing, yung paghahanap ng trabaho, and yung opportunity sa mga susunod na panahon ay, kumbaga, medyo magkakaroon ng problema, parang gano'n, no? So, inabata na ito at tinignan yung pagkakap nga, at isa na sa nakita nila is yung mga international students natin. As we work to reduce the overall temporary population and bring sustainability back to the temporary or the immigration system, we also remain focused on attracting top talent through the International Student Program to meet Canada's broader economic and social goals. As of January 1, 2026, master's and doctoral levels students are enrolled at the public designated learning institutions or DLI will not need to submit the provincial territorial attestation letter or PAL or TAL with their study permit allocations or applications. This exemption is in recognition of the unique contributions to Canada's economic growth and innovation and will support our efforts to attract talent. Ayan, ano? So, kung dati-rate, kung bachelor's degree, yes, you can come in, you can enroll at nung binabasa ko nung mga nakararaan, ang dami talagang binawas ng mga designated learning institutions or DLI sa listahan nila at talagang makikita mo na talagang medyo yung malalaking university na ngayon at yung mga public universities na ang funded, federal funded and provincially funded ang nandoon. So makikita ninyo na medyo talagang ito yung sistema nila sa kasalukuyan to reduce the number of people who are coming here, no? And of course, syempre, ang gusto ng Government of Canada ngayon ay, hey, direct na gusto natin ay yung skilled na o yung may kaalaman nila na pagdating dito mag-master sila, and of course magagamit nila yung pinag-aralan na either when they're going back home o kaya naman ay
dito sa Canada itself. So the following groups are exempt from the PAL or TL requirements 2026. Susunod na taon po ito, no? Una po yung master's and doctoral degree students enrolled at public DLIs. So primary and secondary kindergarten to grade 12 students. So primary and secondary or kindergarten grade 12 students, certain government of Canada priority groups and vulnerable cohorts or sector, existing study permit holders applying for an extension at the same DLI and at the same level of study. So alam niyo naman po yung mga sarili niyo kung kayo ay naka-enroll sa mga program na ito from master's degree up to doctoral degree na nandito na nagsasubmit at magsasubmit pagdating po ng 2026, hindi na po kayo hahanapan ng tinatawag nating TAL, which is very important dahil kahit na ganoon pa man na nag-cap sila doon sa number of students, makita ninyo na hindi naman talaga ganoon kahirap pa rin, no? Iaalay nyo na lang yung sarili nyo kung magdo-doctoral ba or master's degree ang kukunin. So marami sa mga kababayan natin na nagsisignify na i-level up yung kanilang pagpunta dito sa Canada using this program or using sa mga cohorts or programs na or mga group na ibinigay na ng Government of Canada by 2026. Yung ibang mga kilala ko, ang sinasabi nila ay instead na magkaroon sila ng training sa bachelor's degree na kahit na yung iba naman ay talagang tapos na. So, ang ginagawa nila ngayon ay paano sila makaka-penetrate sa mga international schools na o mga school na mayroong DLI para sila ay maging international students at doon sila sa program o kaya naman program ng master's degree at saka ng doctoral degree. So, ang dami kasi sa mga program nung nakararaang panahon na sa bachelor's degree, pasok lahat yan, ang dami, makita natin, ano? At yun nga ang sinasabi ng mga oppositionist ng Government of Canada ngayon na sila ang, kumbaga, medyo nagkaroon ng problema doon sa iba't ibang program na ngayon ay sana naman ay mabigyan din sila ng tinatawag nating second chance pa rin as long as they meet all the requirements set by the IRCC, of course. So the number of study permits expected to be issued in 2026 broken down by students cohort is as follows. Okay, 2026 national target, ito po yan. So master's degree po and the doctoral students enrolling at public DLIs at exempted po sila for PAL and the TAL. That is 49,000. Primary and secondary school, kindergarten to grade 12 students, exempted po yan sa PAL, TAL. Nasa 115,000 naman po yan. And of course, other PAL, TAL exempt study permits ay nasa 64,000. Doon naman po sa PAL and TAL, required applications nasa 180,000 at total po ng 408,000. So sabi po dito, in 2026, up to 180,000 study permits are expected to be issued to applicants who require ng PAL and then TAL. At ito naman po yung mga provinces, tignan nyo na lang po ito, mga provinces or territory na kung saan merong study permit targets for PAL or TAL. Nandito po silang lahat ngayon at i-post nyo lang po itong video para makita nyo kung saang province. Halimbawa, ang may pinakamalaki ngayon of course is Ontario. Nasa 70,074 na sila. So, ganun pa rin kalaki yung malaki pa rin yung binawas nila pero hindi naman ganoon kalaki talaga yung tinanggal sa program. So, in total po, mayroong 309,670 study permit alloc applications. Spaces will be available under the cap for 2026. This represents the maximum number of study permits applications IRCC will accept for processing from PAL, TL required students for the calendar year. So each province or territory is responsible for distributing their allocated spaces to their respective designated learning institutions or DLI. So nangangahulugan na hindi natin matatarget lahat, hindi nila tinatarget lahat ng opportunity sa mga dating nag-i-issue ng DLI. Makita natin na maraming nagrarally, maraming umaayaw, but well, yun po ang patakaran sa kasalukuyan. Alam natin, medyo tough yung kanilang pagkakapo, yung kanilang pag-i-issue ng TL
ng exemption. And makita natin sa mga kababayan natin na medyo talagang frustrated din talaga sila. But of course, this is really a good news pa rin dahil malaki yung tatanggapin pa rin, which is thousands pa rin naman, hundreds of thousands pa rin naman yung kanilang tinatanggap. Therefore, tuloy pa rin. Ang makikita na lang natin dito, affected ba ako or not, o kaya naman ay pwede ba akong magpasa? Pwede ba akong maghanap ng DLI ko ngayon? Although, master's and doctor's degree yung papasokon ko. So, ang tip ko lang po siguro sa inyo, look for the province or provinces na kung saan marami yung i-apply na allocation. Halimbawa, Ontario, British Columbia, dito sa Saskatchewan, medyo konti lang kasi mas kakaunti ang university dito. And mas marami yung opportunity sa mas mataong lugar, no? So, tignan nyo rin po yung yung opportunity niyon kasi kung titingnan natin, medyo talagang targeted lahat ng provinces, Pero tignan nyo kung saan yung mas marami ang pwedeng ma-issue sa 2026 ng TAL, no? Well, hindi natin alam, baka yung ipinila nyo doon, kayo na pala ang makuha, no? No sugarcoating, pero let's try our best naman po, no? So, hopefully ay nabigyan kayo ng kahit papaano ng, hey, may pag-asa pa pala. Kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po, paalam.